want to do it another. But you have to ask. Garlic yan. Ay, pahinog na yung mga apricot. Oh. Sa sobrang haba ng tulog ko, ay sumakit din ang ulo ko. Ay, kung hindi ginising ni Ashid pagdating nila galing ng school, ay sarap pa rin ng hurago ko. Tapos nakabangon ako talaga kasi nag-doorbell naman ang postman. Sabi niya, "Hoy, may kalamansi kayo di sa labas." Ay, salamat sa aming follower na si Tita Daphne. Shout out kay Tita Daphne from Queensland. Pinadalhan niya kami ng kalamansi. So, since ilang araw din siya na nasa box, so pinalabas ko siya agad, tita, para makalanghap siya ng masarap na hangin. Tapos para painumin ko ng tubig. Pero pagka-open ko naman, maganda pa naman siya tingnan. So, hopefully na mabuhay talaga itong kalamansi. Kaya first time ko talaga magpatubo nito ngayon. O alam niyo naman na sobrang bango nito. Hindi pa kayo siguro nakatilaw nitong kalamansi. No, wala yan dyan sa Pilipinas. Joke lang. Sorry na bala. So, excited na ako magtanim nito, te, para at least naman may magamit tayo sa mga bagoong tsaka sa mga natin dyan, mga sausawan. So, while nagaluto ako yung mga bata, ginpatirada ako naman ng mga steppings na nakita namin sa Facebook. Magpahuli ba naman kami para medyo ganiangat man tayo ng konti na may mga entry din tayo ba? Since na day off naman Uncle ngayong araw, di siya na muna nag-asikaso doon kay Lola. Kay salitan nga kami ngayon, te. Si Uncle sa Lunes, ako naman pagka Martes, kaya ako man nagapaligo kay Lola. Nagluto ako ng masarap na panihapon, para fresh naman bala. Super relaxing lang talaga ang araw ko ngayon, te. Sabi ko, bakit naman ako sisilutan ng sarili ko na maglinis dyan, mga hugasan kung pwede naman si Uncle magawa. So, pinatulog niya ko, hindi niya nga ako ginising, tita. Naganganga yung bunganga ako, nagadamgo ako ba, na naginip ako na gusto ko daw bumangon, pero yung katawan ko ayaw yung bumangon. Ang sarap pa rin talaga ng tulog ko. Sabi ko, konti na lang, babangon ako. Hanggang maya-maya, dumating na si Inday Ashton. Sabi niya, "Mami, you still sleeping?" Grabe kasi mga kaparty-partihan namin dito, tiyo. Parang ilang oras na yung tulog ko palagi ba. So, shout out sa nagbigay sa akin ng nung patani ko. Tapos yung mga ampalaya ko, nagkalabuhi na sila, te. Ang tanglad ko maganda, ang patani ko talaga excited na ako siya nga magbunga. So, ngayon, yung kumari ko dito, si kumaring Jovi, binigyan niya ako ng fertilizer. So, hopefully, magtaba-taba itong mga kalabasa ko, tita, kasi excited na ako magkuha ng mga talbos nito. Pero ginantay ko muna nga maggawas yung mga bunga niya ba, para at least naman kahit paano, yung mga ugbos na lang ang kukunin ko. Ilang puno naman dito ang meron ako, te. So, pinaglalagyan ko ng mga fertilizer. So, hopefully, pati yung mga patani ko dito. Ang dami ko mga patani ngayon, te. Nag-antay lang ako talaga na magbunga na sila. Yung dalawa malaki na. Tapos ngayon, mag-harvest tayo ng yung garlic ko na tanim. 4 talaga na hektarya. Ito, ganito kalaki yung aming mga taniman dito ng garlic. 4 lang na puno. Kung naalala niyo before, may pinost ako dito na garlic. So, hinarvest ko yun siya, pinadry ko. Tapos yung 4 na cloves niya, tinanim ko. So, ito na yung 4 na puno niya. Kundi nagdami na ng konti. Pero nakita ko parang medyo soft pa siya. So, hindi pa siya talaga perfect para sa harvest, tita. Kaya, iwanan ko muna yung 3 para harvest na lang natin sa end of the month siguro. Para mas maganda talaga perfect. At itanim na naman natin ulit para magdami sila. May hinog ng apricot tree natin, te. So, dapat itabunan na ito siya para hindi kainin ng mga birds, para makapag-income tayo ng pera. Kasi last year nabenta kami dito malapit 500. Para may kwarta na naman tayo. Yung ginapulot mo lang sa puno ba ang pera? Pati ibiligya.